kasambahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, July 4, 2024. Ako po si Atty. Mimi Sandoval Sebrio at ito ang Huntahang Legal. Magandang umaga sa inyo lahat mga kasambahay. O diba, aga-aga ako nasa opisina na. Ayan. Okay, pero syempre tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating programa sa Huntahang Legal. Sasamahan niyo pa rin ako para sa ating mga usaping legal. At syempre, may makakasama pa rin ako ngayong umaga. Ako naman, parang dapat talaga magkasama na kami talaga nito ni Dean sa aking programa dito sa Huntahang Legal. Dapat dalawa na talaga kami dito every Thursday. Aba, syempre kilalang kilala nyo na to, nag-iisa, walang kupas. Dean Cecilia Duca, magandang umaga, Dean. Magandang umaga, Atty. Mimi. At talagang, oo nga, bakit nga ba hindi? Magkasama na tayo dapat. Salamat sa pagkakataon. Oo, syempre, nakutuwa talaga ako lagi pagkasama kita, Din. At syempre, alam ko po talaga ang busy kayo. Lagi ko nga sinasabi sa programa, ako nga po hirap na hirap. Lalo na kayo, hindi ko maintindihan din kung paano nyo nagagawa. It's really a superpower. Nakasama natin talaga si Dean Duca sa ating programa. So, Dean, thank you very much Much appreciated din. No? Dina, bago tayo sumagot muna ng legal years, alam ko po din, no, kakatapos lang po ng graduation ng San Sebastian College, Recoletos College of Law. Nako, congratulations sa mga estudyante. Sa mga estudyante nyo din. Nako, I'm sure marami kayong estudyante na napag-graduate na naman sa College of Law. Nako naman, talagang thank you sa mga guro. At congratulations sa mga students and sa mga magulang nila din, syempre. Oo, siyempre, Atty. Mimi, dapat batiin muna natin yung mga magulang at yung mga guardians nila na nagtaguyod ng kanilang pag-aaral. Ano? At saka, na-meet natin si Justice Mario Lopez, yung chairman ng bar exam this year. At may mga tips siyang ibinigay. No? Kaya lang sabi niya, sakto lang daw. Sakto lang? May ganun ba din? Oo, dapat ang preparation din ako, di ba? 101%. Para walang regret. So, di ba din? Siyempre, as much as possible, ayaw na nating madanas na uulit ng pag-take ng bar kasi it's very mentally, physically, emotionally exhausting. So, para po sa mga din, yes, Dean, sige po. Yun ang sabi ni Justice Lopez noon sa speech niya, kaya siya yung commencement speaker, hindi naman daw mahirap, hindi rin madali, sakto lang yung bar exam. So sana nga, para maraming mga maging bagong abogado, ano? Oo nga po, Dean. Saka Dean syempre dahil graduate na, syempre ito na talaga kumbaga yung start ng review proper para sa mga magtitake ng bar. So kung meron po kayong kakilala or kamag-anak, mahal sa buhay, na magtitake ng bar, nako, talagang kami nakikiusap din na supportahan nyo sila ng todo-todo kasi talagang very challenging months ahead po para sa mga magre-review sa magtitake ng bar. No? Kailan nga ba din ang bar exams na po? Ay, September na ito, Atty. Mimi, ano? Hindi katulad ng mga nakaraang bar examinations na 4 na araw, ngayon 3 araw lang ng September, no? Sa magsisimula September 8, tapos Sunday yun, tapos Wednesday, and then Sunday uli. So 3 araw lang. At nakaka-relate ako doon sa mga nape-pressure kasi hindi ako magbabar exam pero meron kaming magbabar exam dito sa bahay eh. Ay, Dean, yung daughter niyo po. Oo. Ang bilis din Sabi ko, let's pray for her at sa lahat ng mga magbabar. Oo, parang kailan lang din. Naalala ko po nung, hindi ko alam kung, di ba, na parang nabanggit nyo na pumasa siya sa law school. Ngayon magtitake na ng bar. Naku. So we're praying for her din. So, talagang tuloy-tuloy po sa pagdarasal natin yun din. Yeah. But in the meantime din para sa mga nakatune in sa atin ngayong maagang-maga, lagi nyo kaming sinasamahan ni Dean dito sa Huntahang Legal. Nako Dean, siguro magbigay muna tayo ng payo doon sa mga nagtatanong sa pamamagitan ng legal years. Ayan, para maliwanag sa kanilang mga problemang legal. Ito po din ang unang katanungan din. Ano ang dapat gawin kapag may nagtayo ng bahay sa property mo nang walang paalam? Naku din, marami atang nangyayaring ganito lalo na sa probinsya din. Oo. Ay, totoo yan, Atty. Mimi, ano, sa
O sa ating kasing mga batas, kung pag-aari mo yan, walang pwedeng magtayo ng anumang struktura nang wala kang pahintulot. Ngayon, kung may nagtayo at hindi mo namalayan, siguro pwede mo namang paalisin. Ano? Ang tawag natin dyan ay ejectment, or kung ano man, kung mahigit na sa 1 taon, hindi na ordinaryong ejectment ang ipafile natin. Pero just the same, pwede nyo naman munang idaan sa barangay para mapag-usap kayo. Yes. Kasi kailangan pa rin naman natin ng barangay conciliation sa mga issue na ito. No? At ang tawag ho dyan ay builder in bad faith, pero dun sa isang batas, ang tawag ay mga squatters dahil hindi po sila nagpaalam sa may-ari ng lupa. So definitely din may karapatan. Kasi as the owner talaga, ikaw yung may karapatan, di ba? To use, even to abuse the property, di ba? To dispose whatever you want to. Basta ikaw yung nagmamayari din, di ba? So talagang hindi po pwede din. Tsaka ako din ha, siguro paalala din sa ating mga kasambahay, lalo na sa province din, na madalas kong naririnig, siguraduhin po na when you say kayo yung nagmamayari, meron din kayong pinangahawakan to say na kayo yung nagmamayari, meaning unang-una pagka lupa din, dapat yung titulo po ay nakapangalan sa inyo. Kasi kung near tax declaration, hindi po yan evidence ng ownership. So, dapat talagang may hawak kayong titulo na nakapangalan po sa inyo yung property para masabi nyo na kayo po yung owner ng property. May dagdag ko lang, Attorney Mimi. Marami kasi tayong na-encounter sa pag-handle natin ng mga ganitong kaso sa nakaraang panahon. May mga bumibili ng rights lamang. Hindi po pinagbibili ang rights kasi ang ibig sabihin nun, yung nagbebenta sa inyo, hindi siyang may-ari. So, kung bibili po kayo ng lote, medyo may mahal po ang kabayaran niyan, mahal ang presyo. Abay, kumonsulta kayo sa abogado pagka hindi kayo sigurado, kasi huwag kayong manghinayang sa ibabayad nyo sa consultation sa abogado kaysa naman sa malaking halaga mawala sa inyo kung maluloko kayo. Kasi marami sa mga kababayan natin, takot kumonsulta sa abogado. Ngayon, pagka may problema na, saka napupunta sa abogado, napapalaki lalo ang gastos. Hindi ho pwede magbenta ng lupa ang taong hindi nakapangalan sa kanya ang titulo. Puwera na lang kung meron siyang special power of attorney na nagsasabi na ipapabenta sa kanya nung may-ari yung lupa niya. Yun, tama din. Ako paalala yan talaga kasi from personal experience din, kagaya na sinabi niyo, dami kong, hindi yung rights daw ibinenta sa akin. Nagtataka ako din, sinong po ang nagsabi sa inyo na kayo ang magmamayari dahil binenta na yung rights? So yun nga po din, di ba? Parang kagaya ng lahat ng bagay din, no? Pagka ganyang kalaking halaga ng pera, will involve talagang hard-earned money or years and years na pinag-ipunan. Talagang due diligence din. Talagang you have to make sure na may mga documents. Hindi kasi pwedeng eto lang and palitan lang kayo ng salita. No? Kapag ka real property, kagaya niya na lupa, dapat talaga may panghahawakan kayong kasulatan, di ba? Specifically yung titulo. Di ba nga din isa sa obligations po ng vendor no nagbebenta ay may transfer yung pangalan ng titulo sa inyo, di ba? Nakapagbayad na kayo. So, yan, tandaan po talaga kasi talagang malaking nagiging problema yan ng napakarami nating kababayan din. Attorney Mimi, maidagdag ko pa dito sa isyong ito, no? Kanina may nagtanong sa akin, nagkonsulta. Ang sabi niya po, pwede ho ba na marami ang may-ari ng lupa pero yung iisa ang kanilang binigyan ng special power of attorney pero hindi lahat ng mga co-owners na magkakapatid ay nakapirma. Sabi ko, magduda ho kayo kapag kaganyan. Kasi kung siya talaga ang legal na attorney in fact na magre-represent dito sa magkakapatid, dapat lahat pumirma at pumapayag na siya lamang ang kumatawan sa kanila. Ngayon, kung may isang co-owner na hindi pumapayag dahil hindi pumirma, huwag niyo hong bilhin kahit na medyo mura ang halaga ng lupa. Malaking problema po ang kakaharapin nyo dyan. Oo, baka ma-invalidate pa yung sale din, di ba? Kapag ganun. Kasi nga dapat lahat sila pumapayag, di ba? Kasi nga pagka ganun, kapag co-owners, pare-pareho sila ng karapatan eh. Hindi pwedeng sabihin, mas marami sila, mas malaki yung karapatan nila. Di ba? Pare-pareho po sila ng karapatan doon sa property. And natin, di ba, pag hindi pa napapartition yung property, hindi mo pwedeng identify, etong nasa entrada, ito yung sa akin. Ito yung sa kanya sa dulo. Di ba, Dean? May talagang sa lahat ng pag-aari na yun, sila ay co-owners, no? So, unless mayroon na pong partition agreement, wala pong pwede mag-identify na itong part sa kanya, ito yung sa akin, no? So, kaya yung sinasabi mo nga din, dapat nun, yung co-owners, lahat nakapirma din, di ba? Yes, Dean, you were saying. At saka
Pinakamaganda niya siguro, Attorney Mimi, kung talagang lahat ay gusto ng ibenta o i-dispose yung property, meron silang extrajudicial settlement para Yes. wala ka ng problema pa later on. Kasi, nako, sa dami-dami ho ng problema sa korte, pinakamarami dyan yung mga problema sa lupa. Totoo din. Yan yung sinasabi ko rin sa mga kakilala ko nag-law school, no? Para kasi, hindi ko alam kung personal experience ko din. Pero medyo boring kasi pag-aralan din, no? Yung land titles and deeds. Pero sinasabi ko nga sa kanila, you have to, parang find the energy, di ba? And the inspiration to really focus on studying that kasi in reality and when you become lawyers, isa sa mga pinaka madalas na problema ng mga tao ay yung problema sa lupa, no? So dapat talaga Oo. kabisado yan ng mga abogado. Oo, Kasi nga, kasi yes din. Kasi hindi, alam mo, Atty. Mimi, ang problema kasi dyan, una, boring nga talaga, no? In fairness doon sa mga professor natin sa LTD, Land Titles and Deeds. At saka pagdating sa bar exam, wala naman masyadong tanong dyan. Pero hindi Yes, na-realize nitong okay. mga abogado at law students na pagka nag-concentrate sila sa mga lupa na yan, aba, ilalaki ang property nila. Lalo sa mga probinsya. So, saka din ako yun nga sinasabi ko rin sa mga estudyante ko sa law school, no? Wala na kasing springboard from law school to becoming a lawyer, no? So you're being prepared to take the bar and to become a good lawyer. So ganun yung preparation, no? So dapat hindi yung mindset na, hindi naman masyadong tinatanong sa bar, hindi ko na masyadong aralin. Kailangan mo lang aralin yan kasi wala nang another step, no, para maging abogado. Kaya yun na yun, di ba? Yun na yung right na kailangan mong pagkakalan. So, dapat master mo na yung law school. So, yun. Oo, tsaka, sana isang makikinig ko lang students. Isang punto lang, Atty. Mimi, no? Marami nagtatanong kay sa akin, ano po bang specialization ang kinukuha ninyo? Paliwanag lang mo natin sa lahat na pagka nag-aral po kayo ng abogasya, Juris Doctor ho ito. Kasi bago kayo makapasok sa College of Law, kailangan graduate kayo ng isang kurso sa college, at least 4-year course. So pagpasok nyo sa law school, general po ang curriculum. Wala pa ho tayong specialization. So halimbawa, mga corporate lawyer, labor lawyer, saka na po yan kapag ka nakagraduate na kayo sa College of Law, kayo na ang magdedesisyon kung ano yung area na gusto ninyo. Kaya katulad doon sa akin, majority ng mga kasong handle natin ay labor, so na-identify ho tayo doon sa area na yan. Pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo mahawak na iba pang kaso. Generalist po ang mga abogado sa Pilipinas. Yun, nagiging. Tsaka, I mean, talagang, once you enter law school, parang feeling ko talaga, it's unlike any other experience. Talaga, walang katulad. Talagang, hindi nyo kinakabahan ka araw-araw. Pero talagang, I mean, talagang grabe. Kaya believe din ako talaga sa mga law students. Siyempre, pag naging abogado, kasi talagang subok na din, di ba? Oo. So talagang aral at medyo yung mukha, medyo makapal-kapal na sa sobrang kakarit sa law school at kung ilang kang beses na I haven't read the case. Di ba? Wag naman. Yan nga Siyempre, sinasabi, yan nga sinasabi ko, Atty. Mimi, sa mga estudyante ko at sa mga audience natin, it is only in the law school classroom where you would experience sleepless nights, mental anguish, social humiliation, besmirched reputation, wounded feelings, and moral shock on a nightly basis. And you cannot sue your professors for damages. yes, agree. Dapat legally speaking, di ba? Ground for moral damages. Pero yung lawsuit, ano kasi yan eh, you agree to it voluntarily, yun, di ba din? Di ba? Yan namang yan ay pagdadaanan. Pero again, like I said, it's an experience unlike any other because you are being prepared to become a lawyer, no? So, syempre, halimbawa you decide to go into litigation, ganun talaga ang mangyayari, di ba? Kapag ikaw ay haharap sa judge, di ba? And syempre, you are going to present your case. Kailangan sanay ka doon. Medyo matibay talaga yung dibdib. Yun nga. Ako din pag may mga kakilala akong law students na nahihirapan, lagi kong sinasabi talaga na tiyagaan nyo. Kasi ako parang looking back din, no? Kahit medyo matagal, di naman a long time ago na yung law student. Parang feeling ko, happiest years of my life ata din, na parang kasi feeling ko you are doing it for something na greater than yourself, diba? Kasi ultimately kung ang mindset
that the legal profession is a form of public service. Parang kahit mahirap din talagang tsatsagain mo siya at aaralin mo siya. Naks. Oo, tama yan. Hindi yan bola din. Oh. Siyempre, estudyante naman ako ni Dean. Walang na ito po yung sinasabi ko. Ayun. Okay, ito na din. Pangalawa na. Ayan. Ano ang dapat gawin kapag may error sa birth certificate? Ayan. Madalas din nangyari to din. Alam nyo din. Pag merong yung mga free legal aid, marami pong nagkakaroon ng ganitong problema na may problema po sa birth certificate or yung any certificate na issued by PSA din. So, paano ba kapag may correction? Ganito yan, Attorney Mimi, depende kung ano yung error. Kasi dun sa batas nating bago, ay inamyendahan yung lumang batas dyan sa clerical error na yan. Yung bago Republic Act 10172 noong 2012, pwede pong ipakorek doon na lamang sa civil registrar, local civil registrar. Kapag ka ang mali ay yung pangalan, yung alias, yung day and month of birth, hindi po pwede yung taon. Hindi rin pwedeng ipakorek yung apelyido doon sa civil registrar. Pero pwede yung ipakorek pati yung gender o yung sex ng bata. Kung apparent naman talaga, kasi alam mo, Atty. Mimi, dati may ganyan akong kasong handle, yung pangalan ng bata, Kim. Pero babae siya. Tapos ang nirehistro, lalaki. So, dati-rate, hindi pwedeng i-correct ito ng civil registrar kasi nga, gender ang pinag-uusapan o yung sex. So, kailangan pang-file ka ng correction of entry sa RTC. Ngayon po pwede na yon. Napupunta ka na lang doon sa civil registrar, pakita mo, lalaki naman ho talaga, babae naman ho talaga ito. Nagkataon kasi na unisex yata yung pangalang Kim, so nagkamali. So hindi naman pagkakamali ito nung magulang o nung nagrehistro, kaya pwedeng i-correct ng civil registrar, local civil registrar sa lugar kung saan siya nakarehistro. Ngayon po, kung ang correction na gusto ninyo ay yung taon ng kapanganakan, yung middle name, at saka yung apelido, surname, hindi ho natin po, at saka yung gender, kung hindi naman apparent talaga, ay hindi ho natin pwedeng ipakorek sa local civil registrar. Pupunta ho kayo sa abogado at magpa-file kayo ng petition for correction of entry in the certificate of live birth. Yun po ang procedure natin. Kaya, depende ko ano po yung error. Depende. Yes, so tama yun din na. Naku, kaya dapat din, I think naman pag pumunta sa civil registrar din, mabibigyan din naman kayo ng payo kung anong klase ba ng correction. Kung pwedeng clerical lang, na hindi na kailangan dumaan sa courts or kailangan talaga sa courts. Kasi kung yun nga din, di ba, kung substantial change. Kasi for example, kung year of birth ang papabaguhin, it will affect yung di ba, yung sa age of majority ng tao. So hindi siya ganun kadali na dapat pwede lang ipakorek sa civil registrar, kailangan dumaan sa courts. Kasi baka kailangan pa ng further evidence din, para to prove na talaga ganito kapanganakan and so on and so forth. Saka So, yung legitimacy or illegitimacy ng bata, Attorney Mimi, hindi natin po pwedeng pakialaman yan ng walang court order, kaya di pwedeng i-correct ng civil registrar. Ganon din naman yung apelido, hindi ka basta-basta magpapalit ng apelido ng walang court order. Kaya kakailanganin po natin ang petition nito sa Regional Trial Court. Yun. So again, kagaya ng sinabi ni Dean, depende po kung ano yung ipapakorek sa birth certificate. So yun, kailangan lang, alam po natin kung ano yung ipapakorek. Ayun, ito din pangatlo din. Kapag ang isang tao na kasama sa tagapagmana ng lupa ay namatay, wala na rin bang karapatan ang mga anak niya? Naku, parang basic na tanong ito sa succession din, no? Oo. At malinaw, Attorney Mimi, na kapag ka namatay ang magulang, ang kanyang kinatawan o yung representative niya ay yung kanyang anak. Yun ang may karapatan doon kasi yun ang magre-represent sa kanya. Kaya hindi po pwedeng mawalan ng share o ng bahagi ang isang taong namatay kung meron naman siyang anak. Kung walang mga anak at wala ho talagang tagapagmana, walang asawa, ayun ho, po pwedeng paghati-hatian ng magkakapatid na maaaring co-owners ng lupa. Yeah. So, pero definitely din, yun nga ha, kasi baka natatakot din yung iba na pagka halimbawa may pamana si lolo at si lola, di ba? Tapos namatay yung magulang, wala na pong mamana yung anak. Hindi po ganun nag-work yung batas natin. Lagi pong may mapupunta. Yung tawag doon din, di ba?
sa aking professor sa succession, right of representation. May Representation. Very good. Yes, so kasi yung mana po ng magulang ay mapupunta po sa anak dahil may right of representation po sila. So, pero kumbaga kung magkano yung mamamana ng mga kapatid ng kanilang mga magulang, ganun din po sa kanila, 'di ba? Kumbaga kung ano din yung mamamana ng magulang nila, sila din po yung magmamana, pero divided po kung ilan silang magkakapatid. Yun. So, ganun siya. So, equal hindi share dapat- kasi tayo, Atty. Mimi. Yes, Equal equal share ang share. magkakapatid. Yes. So yun, wala pong dapat ipangamba, hindi po ma-exclude yan kung namatay yung magulang. Definitely po, makakapagmana pa rin po ang mga anak. Ayun. Ito din ako, ikaw talaga ang ekspertong sasagot dito sa katanungan na ito din. Okay lang po ba na hindi papasukin ng teacher ang isang estudyante sa klase kapag ito po ay na-late ng pasok? Din, yan. Gusto ko malaman. Ang tamang sagutan dito. At may ano ba to din? May distinction kung grade school, kung K-12 o kung college, may difference ba yan din? Alam mo, Atty. Mimi, depende sa level ng estudyante, ano? Kasi kung minor de edad ito at wala namang policy o patakaran ng eskwelahan na hindi pa papasukin ng estudyante, ay baka kasi habulin si teacher doon sa Republic Act 7610, yung anti-child abuse law. So baka magiging child abuse ito, kaya po ma'am or sir, papasukin na lamang kahit late. Ngayon kung meron pong patakaran ng eskwelahan na kahit na nasa grade school o high school, pag na-late ang bata, kailangan hindi na papasukin, ipapatupad ho natin ang policy na yon, yung patakaran na yon, pero iyon ay pagsunod doon sa policy o patakaran na naipaalam sa mga magulang during orientation. Ngayon, kung sa kolehiyo, ay depende pa rin ho sa patakaran ng eskwelahan, pero hindi na po pwedeng mahabol ng child abuse sapagkat ito ay above 18 years old na. Pwede na lang kung sila ay yung nando sa kategorya ng mga children with special needs. Kasi alam mo, Atty. Mimi, meron akong personal knowledge dyan dahil sa tagal-tagal ng pagtuturo ko sa college, ay talagang hindi ko pinapapasok yung mga nalilate ng more than 15 minutes. Lalo na sa law school, alam mo yan, mahigpit tayo sa attendance at punctuality. Yes. So hindi ko pinapapasok talaga pag more than 15 minutes late. Pero yun po ay nasa kolehiyo at sa College of Law. It will make a difference kung ito ay nasa high school or sa grade school. Baka kasi maging child abuse. Yun, din. Oo, syempre pag law school, iba na yun din. Naalala ko talaga. Oo, talaga yung mga professor naglalak ng pinto. Kapag, that should be the case. Kasi, di ba din, syempre kapag ka na-late ka sa court, di ba, pag ikaw hindi pinapasok ng judge, wala ka rin So in the same manner, ganun din dapat ang training sa law school. So it will make a difference din kung ano din po yung age group or mismo ng estudyante na late at hindi pa papasukin din. Tama naman. Hindi ko naman na-imagine din na preschool hindi nyo papapasukin o grade school, di ba? Siguro naman pwede. Oo, di ba din? Parang delikado talaga. Pero yun nga kung ano naman, 18 and above naman na, di ba? Age of majority naman. Siyempre, kailangan din mas maging responsible na sa mga actions din. Yeah. Kasi Atty. Alam mo, itong tama yung sinabi mo na ang law school ay training ground natin ito para sa mga abogado. Alam mo ba na may naapiran akong mga korte bandang Metro Manila, bandang norte ng Metro Manila, na pag 8:30 yung hearing at wala ka ng 8:30, i-reset ka niya. So, hindi ka na makakapasok, pagagalitan ka pa nun, judge. Kaya, yun ang tumanim sa isip ko, bagong abogado ako nun tama pala na dapat higpitan din yung mga estudyante kasi tinitrain natin ito Kaya lang po, pagdating nga sa law school ito at sa college, pero pagdating sa grade school, baka naman, tingnan ho natin kung may policy ba yung school o baka naman na traffic lang yung school bus. Opo, marami din kasing factors. Tsaka, yun nga din, mahirap naman pag grade school. Kung wala namang sundo yung bata, ano gagawin ng bata, di ba? So, again, meron po talagang distinction yun din. Tsaka, pero yun nga, pagka, syempre may edad na, medyo iba naman ang level ng pagdidisiplina din. Kasi pagka ganun, baka i-tolerate mo. Baka sa susunod, nagka-cut na yun ang klase. Diba din? So, dapat din talaga, iba ang level kasi, ng pagiging... yes, din. Alam mo, Atty. Mimi, pagdating kasi sa student discipline, may sinabi sa Bible itong si King Solomon Proverbs 22 verse 6. Train up the child in the way he should go, and when he is old, he shall not depart from it. So siguro, i-train natin, pero ito ang tawag dito ng mga child psychologists, positive discipline. Huwag puro parusa, kundi yung encouragement.
at pagsabihan na itong dapat gawin no, para dadali niya ito hanggang sa pagtanda. Kasi marami ho tayong mahigpit na batas ngayon sa child abuse, at alam ito ni Attorney Mimi, may mga congressman na nagpo-propose na idagdagan ang parusa ng child abuse law. Kasi sa ilalim ng bataso natin ngayon, hanggang 12 years lang ang imprisonment. Ang gusto yata nila, dagdagan pa hanggang 20 years. Naku, delikado lalo ito. Yan ang reklamo, Attorney Mimi, ng mga teachers na sa grade school at high school. Kasi may mga seminars tayo na ako ang speaker. Yan ang tanong nila. Kailan naman ho ba magkakaroon ng teacher's protection? Puro na lang child protection. Kailan naman ho magkakaroon ng teacher protection? Kasi parang feeling nitong mga teachers sa grade school at high school, walang protection sila except yung sinasabi ko na kayo po ay persons in authority, na dapat iginagalang kayo, at anumang mga paglabag dyan ay po pwede ninyong kasuhan siguro ng direct assault sa ilalim ng revised penal code. But beyond that, parang wala daw silang proteksyon. Yan naman ang hinaing ng mga teachers. Oh, I agree din ha. Totoo yan. At saka, I am trying to connect it din kasi ngayon syempre vacant yung position for the Secretary of Education. Sana isa yan din po sa matutukan din ng magiging bagong Secretary of Education, yung balancing of interest din, no? Lagi naman kasing ganun, di ba din? Parang hindi lang dapat for a particular sector or particular group. Syempre, yung buong microcosm din ng education, hindi lang focus dapat sa estudyante, but sa teachers din, sa parents din. So napakaraming factors na nagko-contribute sa well-being ng estudyante. Tsaka I think din kasi nowadays, no, parang yun nga, napakataas na ng pagpapahalaga natin, pagpapakilala. Yun nga, sa sinabi din ninyo na karapatan ng estudyante, pati yung napaka-aware na natin doon sa konsepto ng mental health. Siyempre, huwag din natin kalimutan na yung mga teachers, yung ating mga officials, ating mga boss, meron ding mental health. May mental health din sila. They also have to take into consideration na kung sila din hindi stable, mahihirapan din sila to be better educators, 'di ba, for the students. So tama naman yun din, 'di ba? Dapat makita din siya on both sides para hindi lang din talaga nakafocus. Tsaka yun nga din kasi the way we educate a person, a child specifically, hindi naman to say yes all the time, 'di ba? Dapat talaga we have to also know the boundaries at kailan dapat mag-set ng limitations kasi hindi naman all the time talaga makukuha at dapat makuha yung gusto mo, 'di ba? Naku, bakante pa lang DepEd. Makapag-apply nga. Biro lang. Pero din, di ba, we really need someone who is a seasoned educator para po dyan. Kasi napaka-multifaceted ng problema ng Department of Education. At di ba, it is also provided in the Constitution na talagang ang biggest cut ng budget ay napupunta sa departamento na yan. Kasi ganun kataas ang pagpapakilala ng ating gobyerno sa kahalagahan po ng edukasyon. So, ganun talaga. Kaya talagang very critical po yung role ng magiging Secretary of Education din. Di ba? Malay natin. Siguro, idagdag ko lang, siguro i-prioritize yung values formation. Kasi papansin ko sa mga bata ngayon, mga kabataan, para wala na yung value ng malasakit o yung concern for others. No? Na parang medyo masyadong self-gratification na lamang. Kaya siguro dapat isulong natin ito. Plus, yung, doon ko pa sinasabi ito, yung traffic education, dapat magmula preschool, itinuturo na yung traffic education kasi lahat naman ng tao, lahat ng Pilipino gumagamit ng lansangan. Whether ikaw ay pedestrian, ikaw ay motorista, ikaw ay pasahero, lahat po gumagamit ng kalsada. Kaya kailangan siguro alam natin yung mga traffic rules magmula pa dun sa preschool hanggang sa kolehiyo. Dapat itong matutunan ito para maiwasan natin yung mga aksidente at yung mga away sa kalsada. Kasi may mga batas na igagalang. At saka, di ba K-12 na tayo? So I think ang daming opportunities din. Insert sa curriculum, yung sinasabi nyo din, di ba? Sa akin, ako naman din iisip ko, dapat meron tayong financial literacy, di ba? Parang feeling ko, dapat matutunan din yan ng mga estudyante, no? Kasi it's very important, no? We have to know how to manage our finances, diba? Kasi mahirap din po na later on, pinag-arapan mo tapos you don't know what to do with what you're earning. So yung mga ganun din, diba? Ang dami nating insights din sa education. Siyempre din, no? Kasi talaga, si Dean talaga, diba? Even before becoming a lawyer, Dean, alam ko na you have been an educator for the longest time, Dean. So talagang alam na alam po ni Dean ang sinasabi. At ako din, di ba, before ako nag-law school, nasa education sector din po ako.
siguro ako. So, Ayun. pareho po close sa puso namin ni Dean yung sa pinang-edukasyon. Kaya marami kaming mema. Di ba, Dean? So, Pinay po. Kasi, coming from experience as educators, di ba? Tama. Okay. Baka maimbitahan na tayo sa Malacanang. Sa mga biro lang din. Oo, diba? And then, dito tayo sa Huntahan. Anyway, Dean. Ito din ito yung katanungan. Ayan. Ano-anong kaso ang pwedeng ihain kapag siniraan ng tao ang iyong karakter o reputasyon? Naku. Oo, medyo madalas din itong matatanungin. Marami-rami to, Atty. Mimi. Ang tanong natin dyan, ano po ba yung klase ng paninira? Kasi kung ito ay salita o verbal, oral, pwede pong oral defamation. Kung ito po ay broadcast, kung ito ay nakaprint, pwedeng libel. Kung inilagay po sa social media, pwede po itong violation ng Cybercrime Prevention Act o magiging online libel siya. So, kung ibang paraan naman na hindi papasok doon, meron pa tinatawag sa Revised Penal Code na intriguing against honor. Kasi alam mo, Atty. Mimi, marami kasi talaga ang mga marites daw. No? Pero alam mo ba na may mga abogado rin na marites? Ang tawag daw maritoni. Marites na attorney. Ako din. Nako, ang mga group chat ng mga abogado. Nako, mainit din. Dami maritoni din. Oo. Pero pag gumagawa naman daw ng kabutihan, yung mga marites, ang tawag yata nila ay good sa marites daw. Kaya okay lang naman yun. Pero ultimately din syempre as much as possible. Although parang feeling ko din, it's inculcated din. Hindi ko alam kung sa Filipino culture lang. Kasi it's our way of parang building ties with other people din. No? If you have something to talk about na hindi naman ganun kaseryoso din, di ba? Parang in a way, nagbabanding kayo. Pero siguro yung level of conversation at yung topic na lang din yung siguro magandang ma-explain kasi marami po tayong mga umiral na batas kagaya ng sinabi ni Dean na baka naman libelous na, di ba? Or baka ano na kayo or defamation na, di ba? Or kung may publish or mamaya mag-post sa social media din, lalo na ngayon usong social media mo. So, alam mo din napatunayan to noon, parang regardless of the level of education, talagang nag-iiba ang karakter ng tao once nasa social media, no? Kasi parang to a certain extent may anonymity or siguro kasi feeling mo wala kang kausap and then nagta-type ka on your own. Kahit sa totoo lang, pag pinost mo yun, people can have access, no? Kahit nga, di ba, like, bang mga social media sites, kahit sa friends mo lang. Sa friends mo lang siya i-share. Ako din, isang screenshot lang yun, isang download lang nun. Mapopost yan sa iba't ibang group chats, pag-uusapan yan. So, i-consider mo na public ang post mo once na pinublish mo na siya sa iyong, sa iyong platform. No? So, laging talagang dapat mag-iingat kasi napakarami po nating iniiral na batas na nagpoprotekta po syempre sa reputation, no, and sa honor ng ibang tao. And lagi nga natin sinasabi din dito din sa Huntahan, syempre yung karapatan ko, yung karapatan ni Dean, pareho din yan ang karapatan ng kahit sino. So, yung karapatan ko ay hindi pwedeng lalagpas doon sa karapatan ng ibang tao. Sabihin mo, may karapatan ako magpahayag, pero kapag umabot na yun sa level na babanggaan na or tatama dun sa karapatan ng iba, naku, magkakaroon po kayo ng pananagutan. Yun po yung wag din kalimutan din ng marami sa ating mga kababayan. Totoo yan, Atty. Mimi, no? In fact, sa aking YouTube channel, marami doon na nang babash. Kaya lang, sinasabi na hindi ko daw alam yung sinasabi ko. Ay, okay lang yan. Ay, okay lang, karapatan nyo yan. Pero sana, i-google nyo muna kung ano ba yung sinasabi nyo tama. Kasi may hantungan lahat ng karapatan natin. There's no such thing as absolute right. Kaya lang ako, pagka ganyan, parang ayoko ng patulan kasi ayoko bumaba sa level nila. Kaka-stress naman yung din. Alam mo, din kaya ako talaga may mga months talaga na nagdi-detox ako sa social media kasi talagang nakaka-stress siya for me. For me din. Kasi I mean, you have good intentions and alam mo naman na sinasabi mo, but regardless, some people will make intrigues talagang sisiraan ka or kung ano man yung intention nila, no? So, yun, paalala lamang po. Buti na lang may kagaya ni Dean na hindi ng ulo, Dean, no? Pero in fact, kung talagang i-assert ang right mo, you can talaga, no? Kasi, like I said, napakarami po ng batas natin sa Revised Penal Code
even sa civil code natin din, special penal laws Oo. din yung iba dito na talagang pwedeng magkaroon ng pananagutan kapag ikaw ay naninira deliberately, no, sinasadya mong siraan ng ibang tao, masira ang reputation ng isang tao, talagang magkakaroon pa kayo ng pananagutan sa ating mga umiiral na batas. So, wag po Oo, kakalimutan, we have to be responsible. Yes din po. Oh, sinasabi ko lang dyan, Attorney Mimi, a little learning is a dangerous thing. Kaya pabayaan na natin sila para hindi tayo ma-stress sa kanila. Anyway, the truth will always prevail. Sa bagay din. Tsaka sa bagay, no, if you want to do something talaga with your life, no, parang hindi rin pwede na walang opposition to a certain extent din. No? Pero it's just part of life, so wag lang din damdamin Oo. din. Sabi nga ni Sir Isaac Newton, for every Yes, action, there is always an equal and opposite reaction. Kaya okay lang yan. Sa bagay dito. So, wag na lang din i-take seriously. Wag na lang i-take seriously Oo. para hindi rin. Pero again din hindi yun siya excuse para sa ibang tao na Oo. lapastangan ang karapatan ng kapwa nila. And wag lagi iisipin yung karapatan nila. Kasi nga parang feeling ko, di ba, for us to enjoy our rights, we have to also remember our obligations. Kasi the only way na nag-enjoy tayo ng rights natin is because may corresponding obligation siya.